2 taon matapos mamatay ang kanilang ina sa pancreatic cancer, si Ben naman ang na-diagnose na may lung cancer. Ang pumasa sa isip ko, hala, baka ganito na naman yung kay mami. Nanabahan ako. Siyempre, naisip ko yung mga kapatid ko. Sabi ko, hindi ako pwedeng mawala na lang nang hindi lumalaban. Maraming umaasa sa'yo, maraming naniniwala sa'yo. Kung makikita ng mga tao na nag-give up ka, paano na lang? Nung nagsimulang mag-chemotherapy, tumigil sa pag-aaral si Bien. Sa panahong ito, hindi rin napagbigyan ni Bien kahit ang simpleng paglalambing ng kanilang bunso na makapamasyal sa mall. Ang pinakamahirap is yung after ka mag-chemo. Ang dami mong gustong gawin, hindi ka makakilos, sobrang helpless ka. Kapag nilalapitan ka ng kapatid mo, kuya, ganito, ganyan. I never question God kasi parang eto nangyari sa'yo. Parang naisip ko, binigay yan sa'yo kasi kaya mo eh. May mangyari man in the future na kunin ka or mawala ka, ginawa mo yung part mo, lumaban ka. Dahil ng ibang bansa ang kanilang ama, ang panganay sa pamilya na si Bien ang naging katuwang ng kanilang ina na siya na ring pinagbilinan ng kanilang ama. Palagi din kasi ako kinakausap ng dad ko. Sabi niya, o ikaw yung panganay, kapag ikaw yung nagloko, sunod-sunod na yan. Nung umalis siya, kakapanganak pa lang yung kapatid ko. Yun ang inisip ko, kaya ko ba to? Wala yung dad ko. Ikaw lahat nagko-cover ng mga libro nila kapag may pasok. Ako naghahatid sa school, kukuha ng card. Ako lahat. Yung mga kapatid ko kasi talaga yung nag-inspire sa akin. Parang lahat ng gawin ko, plano ko sa buhay, lahat kasama sila, lalo na yung bunso. Pero sa lahat ng kanyang mga kapatid, pinakamalapit si Kuya Bien sa kanilang bunso, si Honey Boy. Hatid sundo niya ito sa eskwelahan, kasama pagkakain sa labas, tinutukan hanggang sa paglaki. Mahilig kasi kami ni Honey Boy maggawa ng video. Binivideohan ko lang siya, tapos sabihin ko kung sasayaw siya, sasayaw din siya. Kasi kami lang yung palagi magkasama sa bahay. Ang sanggang dikit na panganay at bunso, nagkaroon pa ng sumpaan. Gusto niya daw maging engineer. Sinasabi ko sa mom ko na kapag nakagraduate na ako na yung magpapaaral sa kanya sa college. Unti-unting natutupad ang pangarap ng magkuya. Si Bien nag-nursing na. Hanggang isang araw, may napansin si Bien sa kanilang ina. Nakikita na namin yung mom ko na naninilaw na. So dinala namin siya sa Malolos para magpa-check up. Nakita is may tumor din. Nakita, hindi na pwede tanggalin yung tumor kasi sobrang delikado. Ilang araw matapos ang biopsy, na-diagnose ang kanilang ina na mayroong pancreatic cancer. Alam kong may cancer pero hindi ko alam kung ano yung madudulot nito sa mom ko. Basta alam ko lang may sakit. Naramdaman ko siya kasi nung mga tumagal na, sobrang nanghihina na siya. Tapos may times na dumalaw kami sa lolo ko sa sementeryo. Sabi niya, oh ako na next dyan. Matapos ang 7 buwang pagkikimotherapy, Habang nagsisimba kami noon, bigla na lang nanghina yung mom ko. Then dinala namin siya sa ospital. Sabi niya, yung mga kapatid mo, huwag mong papabayaan. Sinasabi ko pa nga, paano si Honey Boy? Paano si Honey Boy? Yung bunso namin. 2 araw bago ang Pasko, ang ina ni Bien ginupo na ng cancer. Nandun kami sa burol niya. Nag-exchange gift kami. Wala, masaya lang. Tapos iisip ko ba, kaya siguro siya, ni-ready niya kaming magkakapatid. Kasi alam niyo mawawala na siya. Pero hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok sa kanilang pamilya. Dahil 2 taon matapos mamatay ang kanilang ina sa pancreatic cancer, si Ben naman ang na-diagnose na may lung cancer. Ang pumasa sa isip ko, hala, baka ganito na naman yung kay mami. Nanabahan ako. Siyempre, naisip ko yung mga kapatid ko. Sabi ko, hindi ako pwedeng mawala na lang nang hindi lumalaban. Maraming umaasa sa'yo, maraming naniniwala sa'yo. Kung makikita ng mga tao na nag-give up ka, paano na lang? Nung nagsimulang mag-chemotherapy, tumigil sa pag-aaral si Bien. Sa panahong ito, hindi rin napagbigyan ni Bien kahit ang simpleng paglalambing ng kanilang bunso na makapamasyal sa mall. Ang pinakamahirap is yung after ka mag-chemo. Ang dami mong gustong gawin, hindi ka makakilos, sobrang helpless ka. Kapag nilalapitan ka ng kapatid mo, kuya, ganito, ganyan, hindi mo magawa.
Pero habang nasa kalagitnaan ng kimo, ang mga kapatid ni Bien, naaprubahan na ang petisyon para makasama ang kanilang ama sa Amerika. Masaya ako para sa mga kapatid ko. Naisip ko mas okay yung future nila na kasama yung dad ko. Malungkot ako, iyak ako ng iyak nung umpisa. Sabi ko sa kapatid ko, Honey boy, magkikita pa ba tayo? Ganun. Sabi ko, paano na si kuya? Iyak ako ng iyak. I never question God kasi parang eto nangyari sa'yo. Parang naisip ko, binigay yan sa'yo kasi kaya mo eh. May mangyari man in the future na kunin ka or mawala ka, ginawa mo yung part mo, lumaban ka. January 2010, maganda ang pasok ng bagong taon dahil si Bien cancer-free na. Ito na, tapos na. Thank you Lord kasi pinatatag mo ko, binigyan mo pa ako chance makabalik ng pag-aaral. Pero makalipas lang ang ilang buwan, na-stroke naman ang kanilang ama. Tumawag yung tito ko sa niya, Bien, daddy mo na stroke. Then parang tulala lang ako sa duty noon, nasa ICU na siya. Naisip ko pa rin yung kapatid ko. Sabi ko, 6 months pa lang silang magkasama, nagkasakit na naman dad ko. Kapatid ko, yung bunso, hindi man lang yung na-experience lahat. Bakit ganito na parang hindi na natapos? Nung umayos na ang lagay ng ama, tinupad na ni Bien ang pangarap nila ni Honey Boy. Bumalik siya sa pag-aaral, nakapagtapos ng nursing at kinalaunan sa tulong ng kanilang mga kamag-anak, nag-medicine. Sabi niya gusto niya maging doktor. Sabi ko, feeling ko baka dahil sa nangyari sa parents niya, parang gusto niya tumulong sa ibang tao. Porsigido siya sa kung anong gusto niya maging. Natuwa kami na tumulong. Pero taong 2016, ilang oras bago ang importanteng exam sa pagmemedisina ni Bien, nakatanggap siya ng chat. Ang kanilang bunso na si Honey Boy na aksidente. Nag-text yung kapatid ko, sabi nila, si Honey Boy na aksidente daw. Ako naman, sabi ko, okay, dalhin sa ospital, ganyan, dinala sa ospital. Sabi ko, text niyo ako, update niyo ako ano nangyari kay Honey Boy. Umuwi siya ng bahay, then wala siyang susi. Umakyat siya ng bubong, then nadulas daw siya. Pero habang nasa kalagitnaan ng exam si Bien, Then nag-message yung girlfriend ng kapatid ko, si Honey Boy daw, brain dead na daw. Yun yung sobrang down moments ko kasi nag-medicine din ako dahil sa kanya eh. Yung mga dapat niya makuha bilang bata, sabi ko, ako na yung magpo-provide. Siguro pag natapos ko tong medicine, ako na pwedeng mag-support sa kapatid ko. Pero hindi nangyari. Sobra, yun yung pinaka-favorite ko kasi sobrang sweet nun. Simula nung pinanganak yun, parang lahat ng focus ko, lahat nasa kanya. Parang lahat ng life's decision ko nakabase sa kanya na. Ngayon, wala na. Ano pong gagawin ko? Bakit pa ako nagme-med? Bakit ko pa itinutuloy ito? Wala na yung main reason kung bakit ako nag-medicine. pagdating ni Bien sa California, ipinauwi sa kanya ang abo ni Honey Boy. Pagbalik dito sa Pilipinas, dun palang natupad ni Bien ang hiling sa kanya ng kanilang bunso na ipasyal siya sa paborito nilang mall kahit pa 11 lang ito. Nasa backpack ko lang yung ano niya. Nag-mall lang ako. Kasi pangako ko sa kanya, mamamasyal kami dati. Yun yung sobrang hirap talaga na. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ina at bunsong kapatid, imbes na panghinaan ng loob, si Bien lalo pang naging pursigidong maging doktor. Kamakailan lang, si Bien pumasa na sa board exams ng mga doktor. Ang cancer survivor at survivor din ng sunod-sunod na mga trahedya sa kanilang pamilya, isa na ngayong ganap na doktor. Ngayon ako na yung gagamot ng mga pasyente na katulad ko. Yung mga taong sabihin nila, Dok, wala nang pag-asa. Pwede kong patunayan sa kanila, may pag-asa kasi ganyan ako dati. Congratulations, Kuya. Masaya ako na natapos niya lahat yan kahit mag-isa lang siya sa Pilipinas. Proud na proud ako sa kuya. Dala na rin ng kanilang mga pinagdaanang sakit ang piniling specialization ni Bien, cancer o oncology. Ang malapit sa puso ko talaga ngayon is yung mga cancer patients kasi nakikita ko yung mama ko sa kanila, yung mga pinagdaanan ko before pa.
Sa araw na ito, para panghugutan ng inspirasyon, nagpasya si Bien na dalawin ang mga batang may cancer. Kung kunyari nasasaktan tayo, iyak lang tayo, pero wag tayong titigil, lalaban lang. Kaya siguro ako nag-survive. May purpose, and siguro yung purpose na yun is makatulong lalo sa mga bata and sa mga may cancer. Thank you po. Ikaw po yung naging inspirasyon namin para lumaban. Sana pagdating ng panahon maging si Doc sila, 'di ba? Someday. Bakit nga ba ganon? Mapanglaro ba talaga ang buhay? Kung kailan kasi natupad ang mga pangarap ni Bien, wala na ang kanyang mga naging inspirasyon na dapat sana kasama sa pag-aalayan niya ng kanyang tagumpay. Gayunman, saan man sila naroon ngayon, alam ni Bien na masaya sila para sa kanya. Honey boy, kasi dati lang tayo nag-uusap na si kuya gusto maging doktor, hindi mo naabutan. Pero alam ko namang sobrang proud yun ni mami. Hindi man ako magsasurvive ng med school kung hindi ko kayo yung iniisip ko araw-araw.